Pera, kapangyarihan, kinabukasan. Ang lahat ay may katumbas na presyo. Si Gabriel Alcantara, ang tagapagmana ng isang imperyo, ay desperado na. Kailangan niya ng isang kasintahan at isang kasinungalingan upang makuha ang kanyang mana. Si Elias Perez, ang isang simpleng student athlete, ay may utang na kailangang bayaran. Ang solusyon? Isang kontrata na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. 6 na buwan lang. Isang performance. Isang matinding kasinungalingan. Ngunit paano kung ang pagpanggap ay humantong sa katotohanan? Paano kung ang init ng acting nila ay maging init ng passion? Sa huli, ano nga ba ang mas matimbang? Ang yaman o ang kayamanan ng puso? Ito ang kwento ng dalawang lalaki na pinagtagpo ng pera at sinira ng pag-ibig. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo rin. Ang paghampas ng init ng 2:00 ng hapon ay tila nagpabigat sa mga pilikmata ni Elias. Kasalukuyan siyang naghihintay sa parking lot ng isang eksklusibong country club. Nakaupo sa loob ng isang mamahaling itim na Mercedes-Benz S-Class. Amoy balat, pabango, at pera ang paligid nito. Si Elias sa edad na 21 ay may 2 buhay. Sa umaga, isa siyang student athlete na nagsusumikap makakuha ng scholarship para sa kanyang engineering degree. Sa gabi at tuwing weekend, siya ay si Elias Perez, ang part-time driver na kailangan kumita para maitawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Isang matunog na chime mula sa smartwatch niya ang bumasag sa katahimikan. Sinyalis iyon na papalapit na ang amo niyang si Gabriel Alcantara. Ilang sandali pa, pumasok sa sasakyan si Gabriel. Walang hello o salamat. Ang presensya pa lamang ni Gabriel ay tila nagpapapalit na sa espasyo sa loob ng kanilang sasakyan. Si Gabriel Alcantara, 23 anyos, ay nag-iisang tapagmana ng Alcantara Group of Companies. Sa unang tingin, mukha siyang inukod sa marmol. Matangkad, may perpektong hugis na mukha, at laging naka-designer suit na tila walang bahid ng pawis. Ngunit sa ilalim ng perpektong panlabas ay mayroong panlalamig sa kanyang mga mata. Isang kawalan ng emosyon na dulot ng matinding pressure at isolation mula sa pamilya. Sa opisina, mabilis. Utos ni Gabriel habang abala sa pagsuscroll sa kanyang phone at hindi man lang tumingin kay Elias. Masusunod po, Ginoong Alcantara, sagot ni Elias. At pinaandar ang makina. Sanay na siya sa pakikitungo ni Gabriel. Para kay Gabriel, si Elias ay isang tipo ghost lang. Isang serbidor lamang. Habang nagmamaheno ay hindi maiwasang mapansin ni Elias ang kakaibang tensyon sa katawan ni Gabriel. Kahit tahimik, ramdam ni Elias na may malaking problema ito. Pagdating nila sa Alcantara Tower, sa penthouse office ni Gabriel, sinalubong sila ng tensyon. Nakaupo sa isang mahogany na mesa si Don Alberto Alcantara, ang lolo ni Gabriel at chairman ng kumpanya. Kasama nito ang abogado ng pamilya. Gabriel, alam mo na kung bakit kita pinapunta rito, matigas na sabi ni Don Alberto. Agad na pinalabas ni Gabriel ang kanyang personal assistant at secretary. Ngunit bago pa man makalabas si Elias, ay tinawag na siya ni Don Alberto. Manatili ka, driver. Minsan, mas marami pang nilalaman ng mga tagapaglingkod kaysa sa mga anak, ani ni Don Alberto, na nagpakita ng masamang tingin kay Gabriel. Nahihiya man, tumayo si Elias sa isang gilid sa tabi ng executive sofa. Nagsimula ang pag-uusap na tila ba isang interrogation. Ipinahayag ni Don Alberto ang kanyang pagkadismaya sa reckless lifestyle ni Gabriel. Mga pagpaparty, mga skandal sa tabloid, at kawalan ng seryosong commitment sa kahit anong aspeto ng buhay.
Wala akong balak na ibigay sa iyo ang pamamahala ng kumpanya, Gabriel, kung hindi ka magpapakita ng stability. Kailangan mo ng anchor. Kailangan mong maging seryoso. Hindi lang sa trabaho, kundi pati sa pag-ibig. Nagulat si Gabriel. Lolo, ano bang pinagsasabi mo? Ano namang koneksyon ng personal na buhay ko sa kumpanya? Ito ang kondisyon. Batas ng pamilya. At nasa huling habilin ng iyong namayapang lola. Sa ilalim ng 6 na buwan, kailangan mo pumasok sa isang seryosong relasyon at ipakita sa board na ikaw ay may kakayahang maging committed at responsable. Kapag hindi mo ito nagawa, ibebenta ko ang kumpanya at gagamitan ang kita sa charity. Walang may iwan kahit isang kusing sa'yo. Natahimik ang lahat. Ang mukha ni Gabriel ay biglang nagbago. Mula sa inis ay naging desperasyon. Future niya na ang nakasalalay dito. Ang mana at ang lahat-lahat. Umalis si Don Alberto at ang abogado. Naiwan si Gabriel sa penthouse. Halos nagngingit-ngit sa galit. Huminga siya ng malalim. Naglakad patungo sa bar at nagsalin ng alak. Pagbalik niya sa mesa ay nakita niyang nakatayo pa rin si Elias sa tabi ng sofa at tahimik. Sino ka? Tanong ni Gabriel nang hindi man lang tinanong ang pangalan ni Elias. Ako po si Elias Perez, sir. Ang part-time driver niyo po, sagot ni Elias. Tinitigan ni Gabriel si Elias. Sa unang pagkakataon, tila nakita niya si Elias hindi bilang isang servidor kundi bilang isang tao. Isang lalaking mukhang simpleng-simpleng mabuhay, walang pressure. Biglang may naisip si Gabriel. Isang desperadong idea. Elias, sabi niya. Tinig na tila nagbabalat kayo ng pananakot. Magkano kailangan mo para sa pag-aaral mo? Narinig ko na naghahanap ka ng pondo para sa tuition at sa pamilya mo, di ba? Nabigla si Elias. Paano nalaman ni Gabriel yun? Opo, sir. Wala po akong intensyon na humingi ng tulong. Huwag kang mag-alala. Hindi to tulong. Ito ay isang negosyo. Kinuha ni Gabriel ang isang blankong contract paper mula sa drawer. Kinuha niya ang kanyang pen. Hinarap niya si Elias. Ang mukha ay seryoso at walang trace na kahit anong pagbibiro. Kailangan ko ng boyfriend. Kailangan ko ng partner na magiging fake na kasintahan ko sa loob ng 6 na buwan. Isang seryosong relasyon na ipapakita ko sa board at sa aking lolo. Nagulat si Elias. Pero bakit ako, sir? Hindi po ako... Sige, magkano? Sabihin mo na. Ano ang katumbas ng kalayaan mo sa loob ng 6 na buwan? Sir Alcantara, hindi po ako to usapin ng pera. Ipinatong ni Gabriel ang Mont Blanc pen at tiningnan ang scholar na driver. Direkta sa mga mata nito. 5 milyong piso para sa 6 na buwan. Isang down payment na 2 milyon, ngayon na. Ang kapalit, ikaw ay magiging si Elias Perez, ang kasindahan ko. At gagawin mo ang lahat na ipapagawa ko para maniwala sila. Parang bombang sumabog ang halaga sa pandinig ni Elias. 5 milyon? Matatapos ang pag-aaral niya. Pababayaran niya ang mga pagkakautan ng pamilya. At makakatulong siya sa medical expenses ng nanay niya. Isang sikripisyo na 6 na buwan. Kapalit ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Oh, pirmahan mo to, Elias, utos ni Gabriel. At ibinigay ang kontrata na may isinulat na halaga at kondisyon. At siguraduhin mo, magaling kang umarte. Walang pwedeng makaalam na ito'y pagpapanggap lamang. Kinuha ni Elias ang ballpen. Tiningnan niya ang halaga, ang kanyang kinabukasan, at bumalik sa spoiled na tagapagmana na walang pakialam sa buhay niya. 6 na buwan. Tila napakaliit na presyo para sa lahat ng mga pangarap niya. Huminga si Elias at nilagdaan ang pangalan niya sa ilalim ng kontrata. 4 na araw matapos ang paglagda sa kontrata ay nakatanggap si Elias ng wire transfer na nagpapatunay sa kanyang down payment. 2 milyong piso. Parang panaginip. Ngunit kasabay ng pera ay ang isang makapal na binder na may gold embossing na nakasulat. The Alcantara Perez Engagement Protocol.
Dapat nating gawing kapani-paniwala to. Hindi tayo naglalaro. Malamig na boses ni Gabriel sa kabilang linya. Ito ang kauna-unahang tawag ni Gabriel na tumagal ng higit sa 10 segundo. Tinawag ni Gabriel si Elias sa penthouse suite niya. Hindi bilang driver, kundi bilang kanyang future partner. Nakasuot si Elias ng simple pero maayos na polo shirt at jeans. Si Gabriel naman ay nakasuot ng silk pajama na nagkakahalaga ng buong tuition ni Elias. Basahin mo ang mga patakaran, utos ni Gabriel, habang nag-i-edit ng slide presentation sa kanyang 100-inch TV screen. Ito pala ang protocol. Rule number 1. Public Display of Affection, PDA. Sa harap ng media ng aking lolo o ng board, obligado kang humawak sa aking kamay. Kung kinakailangan, isang mabilis at seryosong halik sa pisngi o sa labi ay pinapayagan. Walang tang, at wag na wag kang maglalabas ng personal emotion. Namula si Elias. Halik? Wag kang OA. Pagpapanggap lang to. Rule number 2. Walang ginoo. Kapag magkasama tayo kahit sa private, tawagin mo akong Gab. Tatawagan kitang Elias. Simple lang. Wala nang sir, wala nang ginoo. Pero Gab, paano ko maaalala lahat to? Tanong ni Elias. Hindi sanay sa pagbabago ng tawag. Maalala mo dahil nakasalalay ang pangarap mo sa perfectong performance na to. Rule number 3, ang backstory. Simula ngayon, ang official story natin ay high school sweethearts tayo na nagkahiwalay dahil sa college. At nag-rekindle ang romance nung ako ay nag-hire ng driver na nakita kong kamukha na crush ko noon. Iba-iba ang damit mo ngayon. Itapon mo ang driver's uniform. Nagulat si Elias sa backstory. Parang teleserye. Yun mismo. Ang buhay namin ay isang teleserye para sa media. Kailangan ka pinipiniwala at may kilig factor. Kinabukasan dinala ni Gabriel si Elias sa isang luxury boutique. Ito ang unang beses na nakapasok si Elias sa isang tindahan na walang price tag at ang mga damit ay sa halip na may personal stylist pa. Huwag kang mag-alala. Budget ng kumpanya, sabi ni Gabriel, habang nakatingin sa kanyang orasan. Kailangan mo magmukhang fitting sa isang business partners na, anak, hindi pwedeng magmukhang bagong ahon ka lang sa hirap. Habang sinusukat ni Elias ang isang tailor jacket na kulay navy blue, hindi maiwasang mapatingin ni Gabriel. Ang simpleng Elias na laging nagkukubli sa driver's uniform ay biglang nagkaroon ng definition ng mga balikat. Ang sweat-stained athlete ay naging gentleman. Hindi ko makikakila, may dating siya. Kung hindi lang siya aking driver at fake boyfriend, siguro pwede kong isipin na... binaliwala ni Gabriel ang naiisip. Negosyo to, wala nang iba. Piliin mo ang lahat ng gusto mo, Elias. Pero wag mong kakalimutan, ikaw ay pag-aari ko sa loob ng 6 na buwan. Act the part, malamig na sabi ni Gabriel. Nag-aalangan si Elias sa harap ng salamin. Ang imahe niya ay nagbabago. Ang bagong damit ay parang isang bagong balat na isusuot niya na punong-puno ng kasinungalingan. Pero ang 5 milyon, hindi niya pwedeng bitawan. Masusunod, Gab, sagot ni Elias nang walang emosyon. Nang gabing yun, matapos ang makeover ay nagkaroon sila ng rehearsal sa penthouse. Okay, gawin nating totoo ang first date. Pumasok ka uli. Act as if you're excited to see me, utos ni Gabriel. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalaming sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Pumasok ulit si Elias sa pinto. Hi Gab! Bati niya. May konting ngiti pero awkward pa rin. Mali! Masyadong stiff. Walang kakilig-kilig. Paano ko ba humarap sa taong mahal mo? Iritadong sabi ni Gabriel. Pero hindi naman kita mahal, Gab. At hindi mo rin ako mahal, sagot ni Elias.
Totoo at walang takot na itong sabi. Tumayo si Gabriel. Bigla siyang lumapit kay Elias. Napakalapit na halos hindi na sila humihinga. Maaamoy ni Elias ang designer cologne ni Gabriel na may halong amoy na ng stress. Ang problema mo, Elias, masyado kang straightforward. Hindi mo naiintindihan ang role mo. Tingnan mo ako sa mata, utos ni Gabriel. Tiningnan ni Elias si Gabriel, malapitan. Kitang-kita ni Elias ang kislap ng galit at takot sa mga mata ni Gabriel. Ang pressure ng mana ay nakikita sa bawat linya ng kanyang mukha. Simula ngayon, bulong ni Gabriel, kapag tinitingnan mo ko, tingnan mo ang 5 milyong piso. Tingnan mo ang future mo. Ang bahay na bibilhin mo. Ang scholarship na hindi mo na kailangang pagpaguran. At saka mo akong ngitian. Ngiti na may sense of ownership. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elias. Sa unang pagkakataon, ang init na kamay ni Gabriel ay hindi na madarama ng lamig. May spark ngunit dahil ba yun sa kuryente o dahil sa kasinungalingan? Ngayon subukan mo uli. Pumasok at ngitian mo ko, Elias. Umalis si Elias. Huminga ng malalim. At pagbalik niya ay pumasok siya. Tumingin siya kay Gabriel. Inaalala ang lahat ng pinansyal na pagbabago. At sa wakas, naglabas siya ng isang ngiti. Isang perpektong ngiti. Hindi na ito ang ngiti ng driver. Ito ay ang ngiti ng isang nagmamahal na kasintahan. Tila natigilan si Gabriel. Napakaganda ng ngiti. Napakalaking kasinungalingan. Sige, mas magaling na yan. Pero tandaan mo, kapag nagkamali ka, wala kang makukuha kahit anuman. Hinigpitan ni Gabriel ang hawak sa kamay ni Elias. Ngayon, kailangan mo kong halikan. Kailangan mong sanayin ang sarili mo sa akin. Sa loob ng limousine, habang papalapit sila sa malaking mansyon ni Don Alberto para sa isang exclusive family dinner, tila nanigas si Elias sa kanyang suot na designer suit. May suot kasi siyang gold cufflinks na regalo raw ni Gabriel. Bahagi ng performance. Huminga ka, Elias. Para kang rebulto, sabi ni Gabriel habang tinitingnan ng sarili sa side mirror at inaayos ang kanyang tie. Hindi ako sanay sa ganito. Ang atmosphere, parang pupunta tayo sa isang business deal at hindi dinner, bulong ni Elias. Yun ang totoo. Mas importante pa ito kaysa sa business deal. Tandaan mo ang role mo. Yung simpleng lalaking magpapabago sa bad boy na tagapagmana. Huwag mong kalilimutan. Hinahalikan mo ang 5 milyong piso rito, paalala ni Gabriel. Huminga ng malalim si Elias. Ang amoy ng expensive cologne ni Gabriel ay tila nagpapabilis lalo ng tibok ng puso niya. Sa rehearsal, nagawa niya ang lahat. Ang holding hands, ang pagngiti, ang mga sweet lines na walang katotohanan. Ngunit ang totoong audience ay iba na. May isa akong kailangan gawin, sabi ni Gabriel. Biglang hinarap si Elias. Walang babala. Hinawakan niya ang pisngi ni Elias at hinalikan ito. Hindi ito simpleng pek lang sa pisngi. Ito ay isang mabilis, matatag, at dominanteng halik sa bibig. Isang practice. Naputala si Elias. Ang halik ay maikli, pero sapat na para mag-init ang kanyang mukha at pakiramdam niya ay umakyat ang dugo niya sa kanyang ulo. Ano yun? Tanong ni Elias habang inaayos ang labi. Iyan ang magiging signature natin. Ang mabilis na display ng passion bago humarap sa mga tao. Para malinaw sa kanila na tayo ay seryoso. Paliwanag ni Gabriel na tila walang epekto ang ginawa. Sige na. Oras na para mag-umpisa na ang ating performance. Pagpasok nila sa dining area, agad silang sinulubong ng mga mata ni Don Alberto. May kasama rin siyang mga close relatives at board members ng kumpanya. Tila isang jury na handang humatol. Hinigpitan ni Elias ang kapit sa braso ni Gabriel.
Hindi na umaarte kundi dahil sa kaba. Naramdaman ni Gabriel ang tensyon ni Elias. Bilang tugon, mas humigpit ang kapit niya sa kamay ni Elias. Lolo, bati ni Gabriel na may bahid ng respeto at konting challenge sa boses. Gusto kong ipakilala sa inyo si Elias Perez, ang aking kasintahan. Biglang tumahimik ang dining room. Tiningnan ni Don Alberto si Elias mula ulo hanggang paa. Tingin na tipong scrutinizing at tila sinusuri ang authenticity ng isang alahas. Kaya pala wala sa driver's seat ang batang to, komento ni Don Alberto na may sarcastic lang ngiti. Perez, hindi ba? Scholar ka raw sa Ateneo. Opo, Ginoo, engineering po, magaling na sagot ni Elias nang hindi bumibitaw sa kapit ni Gabriel. At paano naman napunta ang driver sa isang Alcantara? Tanong ng isang board member na may halong pagmamata. Sumagot si Gabriel. Hindi si Elias. Ang tono ni Gabriel ay protective na hindi inaasahan naman ni Elias. Nakita ako may uli. Tita Sofia. Si Elias ang tanging nakakita sa akin hindi bilang tagapagmana kundi bilang si Gab. Napagod na ako sa mga babaeng socialite na pera lang ang gusto. Si Elias, wala siyang pakialam sa yaman ko. Ang gusto lang niya ay makapagtapos at tulungan ng pamilya niya. Yun ang stability na hinahanap ko. Nagulat si Elias sa depth ng kasinungalingan ni Gabriel. Hindi na ito simpleng performance. Ang sinabi ni Gabriel ay parang isang pagsisiwalat ng buong katotohanan. Kaya pala, sabi ni Don Alberto, na tila hindi kumbinsido. Kung ganon, magpapatunay kayo. Sinabi mo na seryoso ka? Magkita tayo, Gabriel. Makikita natin kung gaano mo siya kamahal. Matapos ang hapunan, pinilit ni Don Alberto sa Elias na mag-usap sila ng 4 na mata sa library. Naiwan si Gabriel na hindi mapakali sa labas. Huwag kang magsinungaling sa akin, bata ka, bungad ni Don Alberto. Alam kong mayaman at mahirap ang sitwasyon ninyo. Sinasabi mo na mahal mo ang apo ko? Hindi agad nakasagot si Elias. Anong isasagot ko? Hindi ko po alam kung paano masasabi na mahal ko siya, Ginoo. Pero alam ko po na si Gab ay masaya kapag ako ang kasama niya. Hindi ko po siya pinipilit sa social life niya. Hinahayaan ko siyang maging si Gab at hindi si Ginoong Alcantara. Yun ay totoo, naisip ni Elias. Sa penthouse kapag nag-ensayo sila, si Gabriel ay nagiging totoong tao. May inis, may tawa, at hindi na kasing lamig tulad ng dati. Ngumiti si Don Alberto. Hindi kita pinaniniwalaan, Elias. Ngunit may kakaiba sa mga mata mo. May spark ka na matagal nang nawawala sa mga nakapaligid ni Gabriel. Ngayon may isa pa akong tanong. Ano ang balak mo kapag natapos na ang 6 na buwan? Kapag natapos na po ang 6 na buwan? Seryosong sagot ni Elias. Gagawin ko po ang lahat para hindi na kailanganin ni Gab ang mga mana para maging masaya. Ang kumpanya po ay dapat niyang makuha. Pero ang kaligayahan po niya, sana mahanap niya nang wala akong kontrata. Tinitigan ni Don Alberto si Elias, tila nagulat. Ang sagot ni Elias ay hindi tungkol sa pera o kayamanan. Ito ay tungkol kay Gabriel. Marunong ka magsalita, bata, sabi ni Don Alberto at tumayo. Pero hindi pa tapos ang pagsubok. Abangan mo ang mga susunod na challenge ko. Nang makalabas si Elias sa library ay sinalubong siya ni Gabriel. Anong sinabi niya? Tanong ni Gabriel at halatang kinakabahan. Tinanong niya kung mahal kita, sagot ni Elias. At sinabi ko na oo. Magaling, sabi ni Gabriel. Alam kong magaling ka umarte. Halika, umuwi na tayo. Pwede ka na magpahinga. Mas mahusay ang performance mo, kasintahan. Pero habang naglalakad sila palabas, napansin ni Elias na hindi binibitawan ni Gabriel ang kamay niya. Kahit na malayo na sila sa mga mata ng pamilya. Bilang pagpapatunay sa commitment at stability ni Gabriel, ipinag-utos ni Don Alberto na tumira ng magkasama sina Gabriel at Elias sa loob ng isang executive condominium unit sa loob ng 2 buwan. Walang maid at sila lang. Ito ang gusto ni Lolo. Gusto niyang makita na kaya mong mamuhay ng simple at hindi ka lang nagpapalipas ng oras sa driver mo. Iritadong sabi ni Gabriel habang nagkakarga ng mga damit sa walk-in closet. Kaya ko yan.
Sanay ako sa simpleng buhay, sagot ni Elias. Nagsimula na siyang ayusin ang mga grocery nila. Ngunit ang simple para kay Elias ay horror pala para kay Gabriel. Hindi sanay si Gabriel na maglaba, magluto o maghugas man lang ng plato. Si Elias ang kusang loob na gumagawa ng mga gawain, habang si Gabriel ay lagi nakasimangot. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi lang profesional. Ito ay naging personal na. Bakit mo hinahayang tumambak ang mga plato? Tanong ni Gabriel. Isang gabi habang nag-i-ensayo sila ng dialogues para sa isang media interview. Ako na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, Gab. Hindi naman ako live-in helper mo. Pero sige, ako na uli. Inis na sagot ni Elias. Hindi ko ito nirereklamo pero kailangan kong manatili sa karakter. Ang backstory natin, ikaw nag-aalaga sa akin, hindi ako. Mag-focus ka, Elias. Ang board ay nanunood. Isang gabi dumating si Gabriel mula sa board meeting na lasing at galit. Malapit na ang deadline at hindi pa rin sila nakakakuha ng full approval mula sa board. Hindi sila naniniwala, Elias. Hindi sila naniniwala sa atin. Ang alam nila, drama lang ito para makuha ko ang mana. Galit na sigaw ni Gabriel at hinampas ang mesa. Nilapitan siya ni Elias na naghahanda ng kape para sa kanya. Gab, hindi mo kailangan magalit. Gawin lang natin ang makakaya natin. Tutulungan kitang maging responsable sa mga task mo. Wala kang alam. Hindi mo naiintindihan ang pressure, sigaw ni Gabriel. At hinawakan ang braso ni Elias. Alam mo ba kung gaano kalamig ang mga mata ni Lolo? Kung hindi ako magtatagumpay, babalik ako sa wala. Sige, ano pa ang kulang sa atin para maniwala sila? Hindi ko alam. Siguro hindi mo ako kayang tingnan bilang tao, Gab. Sa tingin mo, props lang ako. Isang accessory na pwedeng palitan. Ibinalik ni Elias ang galit dahil nasaktan siya sa pagtrato sa kanya ni Gabriel. Nagulat si Gabriel sa sagot ni Elias. Sa gitna ng gulo, may isang totoong emosyon na biglang lumabas. Tingnan kita bilang tao? Tingnan kita? Hinatak ni Gabriel si Elias palapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na. At ang bawat hininga ni Elias ay nasa labi ni Gabriel. Ang galit ay biglang napalitan ng isang raw at intense na tensyon. Kung props ka lang, hindi ako mabibigatan tuwing gabi na nakikita kitang natutulog sa kabilang kwarto. Hindi ako mabibigatan tuwing nag-aaway tayo sa kusina. At hindi ako magiging ganito na kailangan kong gawing totoo ang kasinungalingan para maniwala sila. Ang mga mata ni Gabriel ay hindi na malamig. Ito ay desperado na. Hindi dahil sa mana, kundi dahil sa pagkalito sa nararamdaman niya sa para sa driver na biglang naging housemate. Hinawakan ni Gabriel ang batok ni Elias. Ano bang gusto mo, Elias? Ang performance? Sige, ito ang performance na gusto nila. Ito ang passion na hinahanap ng board. Bago pa man makasagot si Elias ay hinalikan siya ni Gabriel. Hindi ito mabilis at dominating na practice kiss. Ito ay isang halik na sabik, gutom, at puno ng lahat ng na-pent up na emosyon. Kinikimkim mula nung lagdaan nila ang kontrata. Ang galit ay unti-unting naging passion. At ang awkwardness ay naging apoy. Gumanti si Elias. Ang kanyang kamay ay biglang gumapang sa likod ni Gabriel. Hinila ito papalapit. Hindi na ito acting lang. Ito ay ang release ng masinding tensyon na nabuo sa pagitan ng mayaman at mahirap, ng amo at driver, ng aktor sa isang peking love story. Humiwalay sila sa isa't isa at parehong hingal. Ang init ng halik ay parang apoy na sumunog sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Gabriel, walang panlalamig o pride. May takot at pagtataka. Sa mga mata ni Elias, may realisasyon at pasakit. Wala yan sa protocol, bulong ni Elias habang nanginig. Ngayon nandun na. Sagot ni Gabriel, ng tinig na halos pabulong. Tinignan niya si Elias. Hindi niya alam kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Ito ang kilig na gusto nila. Ngayon, maniniwala na sila sa atin. Pero habang sinasabi ni Gabriel ang salitang maniniwala, ang kamay niya ay hindi bumitaw sa baywang ni Elias. Ang pag-acting ay naging katotohanan at ang kontrata ay nasira ng passion.
Kinabukasan malamig uli si Gabriel na tila walang nangyari. Pero nagbago ang mga patakaran. Makinig ka, Elias, seryoso niyang sabi, habang nag-aayos ng kanyang kape. Ang nangyari kagabi, yun ay bahagi lang ng performance. Ang board ay naghahanap ng intensity at kailangan natin itong ulitin sa harap nila. Pero ang tingin ni Elias ay hindi na naniniwala. Talaga ba, Gab? Performance lang? O natatakot ka lang na hindi mo na kaya ang itanggi ang nararamdaman mo? Tumingin si Gabriel kay Elias. Wala siyang maisagot. Magsisimula na tayo ng bagong phase, Elias. Wala nang rules. Ang rule lang ngayon, gawin natin ang lahat para magtagumpay, sabi ni Gabriel at talilikuran si Elias. Ngunit alam ni Elias na simula kagabi ang kontrata nila ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay tungkol na sa katotohanan na hindi nila kayang itago sa likod ng mga script at mga rules. Malapit na ang 6 na buwan. Naging matagumpay ang performance ni Gabriel at Elias. Sa huling pagpupulong ng board, inihayag ni Don Alberto na ibibigay na niya kay Gabriel ang kontrol ng kumpanya. Gabriel, Elias, nagpapasalamat ako at nagpakita kayo ng stability at commitment. Ang board ay kumbinsido. Walang duda na ang relasyon ninyo ay totoo. Masayang sabi ni Don Alberto. Ngayon, oras na para sa celebration. Ngunit sa gitna ng tagumpay ay tahimik si Gabriel. Alam niya na matapos sa gabing yun, matatapos na rin ang kontrata niya kay Elias. Nang gabing yun, nasa penthouse sila. Nag-i-impake na si Elias ng kanyang mga gamit. Ang mga designer clothes na binili ni Gabriel ay maayos na nakatupi. Handa nang ibalik. Ang 5 milyon ay nasa bangko na at handa na rin gamitin. Huwag mong ibalik yan, sabi ni Gabriel na nanonood kay Elias. Hindi ko naman pagmamayari ang mga damit na to. Ikaw ang bumili nito, Gab, sagot ni Elias nang hindi pa tumitingin kay Gabriel. Pero ikaw ang nagsusuot niyan. Sa loob ng 6 na buwan, ito ang Elias na nakilala ko. Nilapitan ni Gabriel si Elias at hinawakan ng braso nito. Tanging liwanag mula sa ilaw sa lansangan ang nagbibigay ng ilaw sa silid, na nagpapatingkad ng emosyon at tensyon sandali. Ngayon, Elias, tapos ng acting. Wala ng board na nanonood. Walang lolo. Sino ako ngayon para sa'yo? Tanong ni Gabriel. Tinig na nagmamakaawa, hindi bilang amo, kundi bilang tao. Ikaw si Gabriel Alcantara, ang lalaking nagbigay sa akin ng future. Ang lalaking cool pero natuto kong mahalin sa likod ng lahat ng kasinungalingan, sagot ni Elias. Hinigpitan ni Gabriel ang kapit. Gusto kong ulitin ang nangyari noon, Elias. Hindi dahil sa performance o board. Gusto ko dahil sa akin at dahil sa'yo. Hindi na ako props mo, Gab, matapang na sagot ni Elias. Hindi ka props. Ikaw ang nagpabago sa akin, bulong ni Gabriel. Hindi ko na kailangan ng mana. Pwede ko nang ibigay ang lahat basta huwag ka lang umalis. Inalis ni Elias ang mga kamay ni Gabriel sa kanyang braso at hinawakan ang mukha nito. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel na ngayon ay punong-puno ng totoong emosyon. Kung gusto mo talaga, patunayan mo. Walang pera, walang kontrata, walang kapalit, hamon ni Elias. Tinitigan ni Gabriel si Elias. Ang kanyang mata ay naging intense. Papatunayan ko, Elias. Simula ngayon wala nang kontrata, walang rules, sabi ni Gabriel. At hinalikan niya si Elias. Ngunit sa pagkakataong ito, ang halik ay malalim, marahan at may commitment. Ang kanilang paghinga ay bumilis at ang kanilang mga kamay ay naghahanap ng init sa isa't isa. Hinila ni Elias ang suit jacket ni Gabriel. Si Gabriel naman, maingat ngunit determinado, ay hinila si Elias palapit sa kanya. Ang desperasyon na matagal na kinikimkim ay naging totoong pag-ibig. Ang paghalik ay tumagal na parang ito ang unang beses at ang bawat segundo ay nagpapahayag ng pag-amin, hindi lamang sa board kundi para sa isa't isa. Kinabukasan tumawag si Gabriel kay Don Alberto. Lolo, tinatanggap ko ang kontrol ng kumpanya pero may kondisyon ako, seryoso niyang sabi. Gagamitin ko ang pera para suportahan ang foundation na gusto mo. At ang pera na dapat ibibigay ko kay Elias para sa kontrata ay gagawin kong scholarship fund para sa mga student athlete na may pamilyang sinusuportahan. Pero ang relasyon ninyo? Tanong ni Don Alberto. Ang relasyon namin?
Wala nang kontrata, malalim na sabi ni Gabriel. Ito ay totoo, Lolo. Hindi nito negosyo. At ito ang kayamanang hinahanap ko. Hindi umalis si Elias. Tinapos niya ang pag-aaral. Hindi na dahil sa pera kundi dahil sa sarili niyang pangarap. Si Gabriel naman naging mas compassionate na CEO. Natutong makita ang mga tao hindi bilang servidor kundi bilang business partners. Ilang taon matapos ang pagtatapos ng kontrata ay nag-aral si Elias sa library at dumating si Gabriel. Hindi nakasuot ng suit kundi ng simpleng damit lang. Tapos na ang klase, student-athlete, biro ni Gabriel. Oras na para umuwi. Hindi ako uuwi sa penthouse, Gab, ngiti ni Elias. Hindi, uuwi tayo sa bahay natin, sabi ni Gabriel. At inabot kay Elias ang susi ng isang bahay na nabili ni Gabriel sa simpleng subdivision na malapit sa campus ni Elias. Walang mansyon, walang servidor. Tayo lang, ang totoong simula natin. Hinalikan ni Elias si Gabriel. Isang simple at sweet na halik. Hindi na pagpapanggap, kundi totoong pag-ibig. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng mana, yaman o kontrata. Ang tunay na halaga ay nasa kakayahan na makita mo ang halaga ng isang tao. Hindi sa social status niya, kundi sa pagkatao niya. Ang pag-ibig ni na Gabriel at Elias ay nagturo sa atin na ang puso ay walang social class. At minsan, kailangan mong magpanggap para lang matuklasan na ang katotohanan na matagal mong itatago sa sarili mo. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo rin.